Pero anong masasabi pa ni POA? Kanina nagpa-interview din si POA. Anong masasabi niya doon sa mga nangyari ngayong araw na ito? Pasok? Acknowledgement receipts. Opo, dahil loose po kasi yan, no? They're separate sheets. So, we cannot stipulate based on, I think, around 3,000, 4,000 documents. We really have to protect rin naman po the rights of our client. Although, I think narinig na rin naman, na-mention ko rin kanina, na kung pwede lang naman mag-stipulate na talaga kami. Kaya lang, pagdating doon, we really have to take a hard line. Because syempre, we cannot be, we have to be diligent in our duties as our counsel. And we cannot risk, no? Kasi sa dami ng dokumento na yon, diba? Wala kaming sinasabing 4,000 na na dokumento? 4,000 na mga resibo? Utang ina niyan. Samantalang yung mga congressman kahit isang resibo wala. Yung mga nagnakaw sa flood control kahit isang proyekto na matino, walang hiya kayo. Tapos eto, nagli-liquidate sila, 4,000 dokumento. Ibig sabihin, tinatry talaga nila na i-liquidate lahat dahil nagamit nila yung pera. Ganyan kagaling si Inday Sara, kaya naman pala may unmodified opinion na inisyo ang COA mismo eh. May pineke or something. I just want to make that clear. Pero ang sinasabi natin is hindi natin alam, diba? So ayaw natin na mag-stipulate sa ganun karaming dokumento, lalong-lalo na since yung nature nga niya acknowledgement receipts. No? Sir, for fairness lang, kasi kanina tinanong ko yung PROSEC, may signature si VP sa financial physical plan and also sa voucher, sa disbursement vouchers. And they asked the significance of the signature. Sabi ni Atty. Tolosa, it ties... Sabi ni POA, 4K eh. Maniniwala ako kay POA. Sabi niya 4K, 3K or 4K, sabi niya eh. Vice President to whatever malfeasance they will find in the spending of the confidential voucher contract. Well, sa atin, yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So, we will find out in the coming days. But again, as you... Ayun, ang ganda ng sinabi niya ha. Yung malfeasance, yung misfeasance, kailangan nilang i-prove yun. Kami naman, kailangan namin depensahan yun. But sa 11 araw, wala pa silang napuprove kahit isa. Lahat ng mga lumabas kanina, lumabas na yun noon pa. At hindi yun proof na ninakaw yung pera. Hindi po yan proof. Kine-question nila. But hindi yan hard na tawag dito, desisyon na ninakaw itong pondo na to. Walang ganun. Yun lang yung gusto nilang palabasin sa Court of Public Opinion. Kaya lang sa cross, patay sila. Kaya nga sabi ko, antayin natin yung cross ng depensa eh. Representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular, nothing further than that. Diba? Liquidation, whose responsibility is it? Is it the Vice President's? That's something that we will have to discuss in the coming days. No? So I can't answer you muna dyan. But you can read the joint circular and you can see naman sino yung mga accountable officers po talaga doon. Rephrase, President. How much is the involvement of the Vice President in terms of the... The documents will speak for themselves, sir. I don't want to... Again, you're tying me to an answer. And I can't answer you because we're delving into the merits. I'm really sorry, sir. Sir, nakabalik na po kasi VPN. Tinan niyo kung gaano kabait si POA. Tinatanong na siya tungkol sa merits ng kaso. Hindi siya sumasagot. Pero tingnan mo yung prosecution. Kaliwat kanan ng interview. Sa mga interview nila, nanalo na sila. Sa mga interview nila, nagnakaw na si Inday Sara. Sa mga interview nila, pinag-uusapan nila yung kaso. Dapat sub judice yan eh. Dapat dito sa impeachment may sub judice rule eh. Dapat pinagbabawalan ng Senado na magsalita sila patungkol sa merit ng kaso eh. Tingnan mo kung gaano ka-edukado itong si POA. Gaano siya sumusunod sa proseso. Pwede naman siyang magpropaganda eh. Pwede naman niya sabihin dito na wala man ninakaw si Inday Sara, malinis man si Inday Sara, sila yung mga magnanakaw. Pwede naman sabihin ni POA dito eh. Pero hindi niya sinasabi. Bakit? Kasi hindi naman ito yung laban eh. Ang laban dito, doon, sa korte, hindi sa media. Dahil hindi makapuntos sa korte, itong mga putragis na prosecution, kaliwat kanan ang presscon nila. Sa presscon nila, sinasabi nila na guilty na si Inday Sara. Galing to si POA. At least kahit papano, dito mo makikita kung ako ang senator judge, makikita ko yung demeanor ni POA versus yung ugali nitong mga prosecution na puro propaganda, wala namang may pakitang ebidensya. Bakit ako boboto na ma-impeach si Inday Sara? Sa loob ng 11 araw, hindi pa nila nasisira yung reputasyon ni Inday Sara. Yung nirelease na. Ang alam ko, hindi ko masigurado kung nakabalik siya. I think nakabalik na based on the schedule. But again, you have to confirm with OVP dahil hindi na po ako spokesperson ng OVP. I think we always forget that. So I'm not privy to the daily schedule of the Vice President. But pagdating naman po sa communication, it's just updates on our part. Wala namang anything significant dun sa normal updates na binibigay lang namin sa kanya on a day-to-day basis pagdating dito sa impeachment proceedings. At meron po ba mga pasabog dun sa mga ipinisenta kanina ng testigo at sa mga testimony? Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Diba? May pasabog ba yung prosecution? Sumabog yung kapangitan ni Kapunan. Sumabog yung kapangitan niya. Pero may pasabog ba silang mga para kay Inday Sara? Wala. Yun na rin naman yun eh. Yung mga sinasabi nila noon, yung mga meme nila, yung mga statement nila sa media, same old, same old. Wala namang nadagdag, wala namang nabawas.
So, may pasabog? Wala. Oh, alam na ng taong bayan yun eh. So, paano nyo sisirain si Inday Sara doon sa mga bagay na ginagamit nyo na sa kanya noon tapos ang taas-taas pa rin ang trust rating niya? Mahina ang mga utak ninyo, hindi kayo marunong. Identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila, diba? Which I'm sure we'll get to in the next few days. Attorney, how will the defense or how does the defense intend to respond doon sa findings na based on the joint memorandum circular, attorney, meron dong mga beyond purposes, yung mga acknowledgement receipts and beyond the dates that were supposed to Ako. be in the hearing? Sorry, Chai, but you'll know when we do our cross-examination. You know. Oh, definitely sa cross or even in our evidence in chief kung kinakailangan, meaning if it's our turn. But if we could, but pagdating naman sa cross, we can also ask questions on those matters. Sir, balik ako lang sa TV. Sir, na-share niyo po sa kanya yung decision ni President Marcos na i-allow yung opinion ng mga Hindi na po. Because that's all in the news. So I don't share things in the news na meron naman siyang sarili ng news monitoring. So I don't share those things. Wala naman siyang comment, sir. Hindi ko na po na-share, so wala din po siyang comment. Okay. Attorney, to your knowledge, meron pa ba other acknowledgement receipt na may nakapalan kay Mary Grace Piatos? I don't know, to be honest. I'm not trying to be evasive. Hindi ko lang po talaga alam. Hindi ko naman namin alam. Kasi talagang sobrang, syempre, kilala si Mary Grace Piatos. Kanina doon sa trial, lumalabas sa 70,000 pesos yung nabigay sa kanya compared doon sa mas malalaki pang mga pangalan. Hindi ko po alam kung ano yung surmise natin doon sa halagang binigay sa kanya or halagang compared sa iba. I think ang importante po talaga dito, you'll have to wait doon sa ano ba yung naging findings talaga ng COA. No? Kasi yung Mary Grace Piatos, lumabas lang naman yan sa congressional hearings eh, di ba? So ngayon nandito pa lang tayo sa COA, I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. But pagdating naman sa pinag-uusapan natin ngayon, it's really just the COA findings. Asawa po kaya siya ni Renan Piatos? I don't want to speculate, ma'am. I don't want to speculate. I don't know her personally, so I cannot speculate. But definitely yung po mga ipinakita kanilang ebidensya, testimonya ay kaya natin tapatan yun sa inyong process. Yan na yung media. Ito na yung mga nag-aral ng broadcasting, nag-aral ng AB English, nag-aral ng mass communication. Ito na yun, mga tanong ninyo, walang hiyaw. Mas magaling pa magtanong sa inyo mga banateros eh. Yung mga banateros, pag nagtanong, yung tanong na matitino, hindi yung ganyan. Si Mary Grace Piatos ba, tsaka si Renan Piatos mag-asawa? Chismosa yarn. Walang hiya na yan. Nag-aral kayo ng lagay ng yan? Tapos, ang liliit ng tingin nyo sa mga vlogger, mas magagaling sa inyo yung mga vlogger, mantakin mo, pumunta ka dyan, tapos ang tanong mo, si Mary Grace Piatos ba, tsaka si Renan Piatos mag-asawa? Putang inang media yan. Happy birthday sa misis ko, Gemma, Salmia. Diyan sa Kuwait, happy birthday sa'yo, huwag ka mag-alala, hindi nang bababa ng lalalaki si hindi nang lalalaki si Cesar. Di ba? O, kita nyo banateros pag nagtanong. O, di ba? Yung talagang hard-hitting. Pag nagtanong, yung malulupit. Tinan mo yung mga tanong namin kay Amy talaga. Tatakbo ka Vice President ni Amy? Ay, ni Inday Sara. O, Amy, pagkadating ng panahon, si Inday Sara, hinabol na si Pangulong Marcos, kapatid mo yon. O, anong komento mo? Ganun magtanong, hindi yung si Mary Grace Piatos ba, tsaka si Renan Piatos mag-asawa. Putang ina, media, ganyan ang tanong. Dapat tinatanggal ng trabaho yan eh. Dapat pinagtitinda ng kamatis yan eh. Mga inutil. Well, ayoko naman sabihin tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong storya. No? Because it's just one side of the story. But again, factual lang din naman yung nangyari kanina, diba? Lumalabas lang naman yung COA findings. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya doon sa testimonya na binibigay po niya. Attorney, bakit kayo nag-object dun sa anti-link? Sa akin lang naman po, although again, with all due respect to Attorney Kapunan dahil hindi ko naman po gusto talaga mag-object kung hindi kinakailangan. Yun lang kasi parang nabibigyan kasi ng kulay pag ganung mga pangalan. Although she stated naman for the record na she's just reading it the way it's written. So, but to me kasi ang dating sa akin is nabibigyan ng kulay. Of course, no offense meant to Attorney Kapunan. I'm just doing my job as counsel. So I found the question to be objectionable. If you noticed, medyo malimit lang naman yung pag-object ko kanina. Maraming bagay na sa tingin ko hindi na dapat objectan. At katulad nga kanina, nagkaroon kami ng issue na ang pinapastrike out ko ay yung sagot. Ang sabi, dapat nag-object ako sa tanong. Well, kaya kinailangan kong iput on record lang na hindi naman kasi talaga objectionable yung tanong, pero yung sagot yung objectionable. Kaya lang ako nag-object na, actually I did object. I moved that the answer be taken off the record. So, may mga ganung bagay, may mga ganung nuances, no? But again, I respect the distinguished counsel, Attorney Kapunan, greatly. So, I think it was an interesting session today. Alam mo, pag naging presidente si Inday Sara, dapat maging DOJ secretary to, si Attorney Powa. Mahusay. Ang galing ni Powa. Hindi katulad ng mga prosecution, take 3 sa bar. Tapos yung isa naman, bumubula yung, hindi nagbabayad ng utang. Bumubula yung laway. Yung isa naman, natutulog. Yung abogadong lagi nasa lansangan. Tapos, yung isa naman, mukhang impacta, nagjo-joke, di naman nakakatawa.
Ang ina, itong mga abogado, yan ang mga malulupit. Kaya lang yun nga, hindi pa pa tayo natatapos. Last two. Yes, Ms. Katrina. Ano yung legal basis for the use of possible aliases sa mga acknowledgement receipts without delving into the matter? Just the legal basis. We're not yet there, so I won't discuss that. That's not covered by the COA witnesses. No? So we're not yet there. I beg your patience. I understand the question, but I beg your indulgence and your patience. Baka dun sa tamang witness natin pag-usapan. Yan. So mag-bring up with Tingnan natin. I'm sure, kasi isa yan sa mga issues di ba? So whether alias ba yun o hindi, yung mga ganung bagay, I'm sure at one point matatakil yan, but I don't want to preempt anything that the prosecution will present, in fairness to them, and I also don't want to preempt our own defenses kung sakali man. So ayoko munang itakil kasi dito pa lang tayo sa COA. I think importante, and maganda yung natatanong nyo yung mga ganyan actually, para maintindihan ng ating mga kababayan na sa ngayon, dun pa lamang tayo sa COA findings. At this will not be the end of it all. No? Marami pang may mga magtetestigo sa prosecution and even on the defense side. And another clarification, what happened during the 30-minute suspension for We were just comparing the documents because si Attorney Capuna, meaning the prosecution panel, was asking for us to stipulate on a list of documents. And as I mentioned to you last week, kahit na ina-expect natin na mas masalimuot yung itong COA na mga witnesses, kung pwede naman nating paikliin, ready din naman at willing din naman ng defense na paikliin. That's why, ang ginawa lang po namin kanina, before we jumped the gun and just said na we were okay with stipulating, syempre, due diligence lang on our part, kinumpare lang namin yung mga documents nila sa documents namin, kung pareho, at yun ba talaga yung gusto nilang ma-stipulate. And kung nakita naman namin na pareho, we agreed to the stipulation, to the proposal to stipulate. Sorry. Attorney Tolosa said that during the pre-trial, you did not agree to pre-mark this set of documents kung tinatan niyo kanina. Kaya tayo nag-stipulate niyo. Hindi na pinag-usapan ng pre-trial. I think both. I think all documents were marked, no, if I'm not mistaken. In fact, some kasama pa dun sa hinabol. Pero wala kasing, we did not agree to stipulate on certain facts noong pre-trial. So, itong sa marking, ang nangyari kasi kaya rin sinasabi na common exhibit. At kaya ko rin sinasabi, kunyari sa acknowledgement receipts, na hindi po siya technically common exhibit. Kasi although maybe pareho yung dokumento, separate po yung marking namin. Meaning yung marking ng acknowledgement receipt nila, meron din kaming sariling mga set of acknowledgement receipts na minarkahan. Hindi yun yung parang common exhibit na isang dokumento, dalawang marking, prosecution and defense. Yung ang nangyari po dito sa acknowledgement receipts, may sarili silang mga acknowledgement receipts, kami rin may sariling set. Pero pre-trial, you did not stipulate talaga. I mean, why? Because there was no... Anharot, ano to eh, mani. Wala na, ubos na nga eh. Sarap kaya manood na mag-vlog pagka kumakain ka ng mani. Nakakatalino daw yung mani eh. Kaya lang nakakatigyawat. Kaya lang, hindi ako tinitigyawat kasi walang unggoy na tinatagyawat eh. Stipulation needed for pre-trial. Ang stipulation na ginagawa sa pre-trial is stipulation on facts. No? Pagdating sa documents, it's really just marking. Okay, Sige lang po. Will you still oppose yung presentation of this offer? Hindi pa namin masasabi kasi sa ngayon, SOBINA pa lang naman yung stage, meaning procedural siya. Compliance lang dun sa SOBINA. Ngayon, pag dumating yung panahon na i-represent to, nabanggit ko rin to sa isang show the other day na hindi pa naman nawawala yung karapatan natin mag-object as to the admissibility. Kasi ang isang dokumento, para maging ebidensya, it has to be admitted into evidence. And to be able to do that, you have to fulfill two requisites, no? Yung competence and yung relevance. Competence meaning dapat po ay naayon siya sa batas or walang nagbabawal sa kanya bilang ma-admit bilang ebidensya. And ang pangalawa is yung kung relevant pa siya. So it will depend on saan gagamitin to. Napakagaling ni napakagaling ni Powa, palakpakan natin. Sobrang galing ni Powa. Pero alam niyo mga bossing. Kung susumahin natin yung naging pagdinig sa impeachment mapapansin mo yung confidential fund ng Office of the Vice President, hindi naman siya talaga pinakitang pinakitang illegal eh. Wala silang sinasabing illegal. Meron lang mga questions, hindi lang na-satisfy, pero hindi sinasabing illegal. Ibig sabihin nun, dumaan yun sa tamang proseso ng pamahalaan. Yung mga lumagda, yung mga otorisadong opisyal, di ba? Pinakita kanina, yung mga lumagda, mga otorisadong opisyal, di naman mga mga multo. Di ba? Si Vice President, si ganito, si ganyan, sila yung mga opisyal ng ng OVP at saka ng DepEd, sila yung mga lumagda. So, walang problema doon, ha? Hindi automatic na nagpapatunay ng na mali yung mga bahagi ng prosesong proseso na sinusunod nila. Wala. Dapat din na na maintindihan natin mga bossing na yung DBM ang nag-release niya na ilang araw bago matapos yung taon. So dapat kine-question 'yon. DBM ang nag-issue noon si Executive Secretary Lucas Bersamin, October 18 2022 yun ha. Sila yung mga nag-release niyan. Actually, October 18 niya ni-request, ni-release siya ng ng magpapasko na. Tapos kailangan magastos na 'yan. So nung December 13, naglabas ng DBM ng special allotment and the release order, yung SARO, yun ha. Yung SARO na 'yan, may pirma yan ni Amina Pangandaman. Ano ang nakalagay doon sa sa SARO? Nakalagay doon financial assistance, subsidy, confidential funds ng OVP. So, yung mga pondo na yan, kabilang yan sa budget, sa SARO, kaya nga nililiquidate yan eh. So,
Yung mga issue na binato, sinasabing saklaw ng mga probisyong nakasaad dyan sa SARO. Mahalaga na matandaan din natin. Sinabi ni Lacson, yung kaninang pinakita ko. Sinabi ni Lacson na hindi competent ang Commission on Audit pagdating sa usapin ng confidential funds. Kaya nga ginagamit ng COA or kahit na gamitin sa COA or ng COA yung mga alias, walang issue yun. O qualified yun, ginagawa talaga yun, ginagamit talaga yun. Katulad ng sinasabi ko kanina, diyan sa PNP, di ba? Pag nagre-release sila ng mga nagre-release sila ng mga pabuya doon sa mga asset, nagsusumbong ng mga adik, kriminal, di ba? Nakatakip yung muka, naka long sleeve, hindi nakikita yung mga tato. Kasi mamumukaan sila kasi sobrang delikado. Sindikato yung sinusumbong mo tapos papakita mo yung mukha mo. 'Di ba? Cash na binibigay sa kanila, nakikita nyo naman. Tapos syempre yung mga cash na binibigay sa kanila, pipirmahan nila yung mga acknowledgement receipt na yan para pag niliquidate ng PNP yan, acknowledgement receipt. Anong pangalan nun? Baka mga pangalan Pocahontas, Winnie the Pooh, baka ganun yung mga pangalan nun. So walang mali doon, hindi lang OVP ang gumamit ng alias na tumatanggap ng mga asset. Sa PNP, alam ng PNP yan. AFP, alam ng AFP yan. Oo, hindi lang sila nagsasalita. Hindi ko alam ba't hindi nagsasalita. Kung ako ay media, halimbawa si Nartates. General Nartates, question lang po patungkol dyan sa mga assets ninyo. Pag ba binigyan nyo yung pera sa kanila, totoong pangalan ba nila yung nilalagay nila doon sa pinipirmahan nilang mga dokumento na receiving copy para ipakita ninyo sa opisina ninyo? Sasabihin niya, hindi, syempre alias yun, alias Bogart, ganun. Alias Taga. Ganyan yung mga pangalan yan kasi nga hindi pwede na kahit nga yung mga alias ng mga yan, alam na alam. Halimbawa, ikaw kilala kasi alias Pingas o alam nga yung alias Pingas ilagay mo ron. Hindi ibang alias ilalagay mo ron. Alias Pogi, ganun ilalagay mo. Walang hiya kayo talaga. Kaya marunong. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng